Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila Toys, pag-usapan natin. PhilHealth pa rin mga kababayan, PhilHealth. Okay, gusto ko lang ibigay sa inyo yung mga listahan ng mga senator at kongresista na pumabor at hindi pumabor sa zero subsidy ng PhilHealth. Kasi mga kababayan, pagkatapos pirmahan ni Presidente Bongbong Marcos yung 2025 national budget, nako, ito na. Natakot-takot na batikos ang inabot ng ilang mga senators at kongresista. Kasi mga kababayan, bagamat maraming nanawagan na huwag sanang isiro ang subsidy dito po sa PhilHealth, wala rin po nangyari. Kasi po nung pinirmahan po yung budget, ganun pa rin, walang pagbabago. So pinag-aralan ito ng presidente at ang ilang mga kasama niya sa gabinete, pero nangyari, zero pa rin po ang budget dyan po sa PhilHealth. Kaya marami talagang nagagalit. Bakit ganon ang nangyari? Kasi mga kababayan, according dito sa mga officials na talagang ipinush yung zero subsidy sa PhilHealth, sabi nila, magka-function pa rin naman daw ang PhilHealth without additional government funding. Kasi nga, ito pong ahensya ay napakalaki pa po ng pondo. Meron po silang 600 billion reserve funds. Yan mga kababayan, sabi ni Presidente Marcos, kung bibigyan pa natin ng budget ito, ang mangyayari, mapupunta lang sa bangko at may stock katulad ng 600 billion. At mayroon mga senators naman nagsabi, parusahan natin to, itong PhilHealth na ito. Bakit ganun ang nangyari? Kasi ang ginawa pala na itong namumuno dyan sa PhilHealth, ininvest yung pondo. Hanggat kumita ng kumita, kaya lumaki yung kanilang reserve funds. Na marami naman bumatikos, isa na doon si Doc Willie, ang sabi, ang trabaho ninyo, hindi naman kayo bangko para mag-invest. Dapat itong pera ng PhilHealth na galing po sa contribution ng mga miyembro at sa subsidy ng gobyerno, binibigay nyo sa mga pasyente nating lalong-lalo na yung mga kapuspalad na ating mga kababayan. Pero alam nyo, sa totoo lang, dami nga nagreklamo, napakalaki ng kinakalta sa kanila sa PhilHealth, pero pagdating na sila po ay na-hospital, konti lang yung nakukuha nila. At may issue din dyan na kinakailangan na confine ka bago ka makover ng PhilHealth. So napakaraming issue sa PhilHealth. Kaya nga dapat pag-aralan ito, itingnan ito ng ating mga opisyales at baguhin yung mga polisiya ng PhilHealth. Meron namang iba na hindi naman pabor sa pagbibigay ng zero budget sa PhilHealth kasi sabi nila ito ay makaka-apekto sa marginalized sector na nag-rely dito po sa benepisyo ng PhilHealth. So, iba-iba po ang pananaw mga kababayan, iba-iba po ang mga sinasabi ng ilan sa ating mga kababayan. Kaya ito, gusto ko lang i-share sa inyo. Hindi ko po sila pinagtatanggol, wala po akong kinakampihan, nasa gitna lang po tayo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, i-share ko sa inyo kung sino-sino sila para bahala po kayong maghusga. Lalong-lalong na ngayon mag-eleksyon mga kababayan, kung kayo galit dito sa mga tulongges, sinasabi niyo tulongges, di huwag niyo iboto. Tapos kung kayo naman ay isang-ayon sa ginagawa ng iba, di iboto ninyo, nasa inyo po yan. Sa akin lang po, gusto ko lang pong i-share sa inyo, sino-sino ba yan? Para at least alam ninyo. Diba? Para alam natin kung sino-sino. Okay, eto mga kababayan, sino-sino ba mga senators at congressman na pumirma para sa zero subsidy sa PhilHealth? Ito yung mga pumirma, yung pumayag na huwag bigyan ng zero subsidy ang PhilHealth. Unang-una, Senator Chis Escudero. Pangalawa, JB Ejercito. Pangatlo, Francis Tolentino. Ayan, tandaan niyo yung mga pangalan. Ito po yung mga pumirma para hindi po mabigyan ng subsidiya ang PhilHealth. Sino pa? Jinggoy Estrada, Grace Po, Win Gatchalian. Ayan po yung mga senators. Yan po yung mga senators na pumayag po, pumirma dun sa zero subsidy sa PhilHealth. Ngayon, sino-sino naman ang mga senators na hindi po pumayag? Okay. Sino-sino sila? Unang-una, Risa Hontiveros. Pangalawa, Amy Marcos. Pangatlo, Joel Villanueva. Pangapat, Juan Miguel Zubiri. Panlima, Mark Villar. Pang-ani, Makilino Coco Pimentel. Pang-pito, Bongo. Pang-walo, Ronald Bato de la Rosa. So yan po yung mga mga senators na hindi po pirma at kumontra po na bigyan ng zero subsidy ang PhilHealth. So tingnan niyo, pansinin niyo ng mga kababayan.
Yung, dito may kita natin na talaga nasa demokrasya tayo at wala pong kampi-kampihan. Kasi ito pong si Bin Gatchalian, siya po ay pumayag na bigyan ng zero subsidy. Pero si Risa Ontiveros, hindi pumayag. Pero alam niyo mga kababayan, sa mga ibang issue katulad sa Pogo, talagang tandem itong si Win Gatchalian at itong si Risa Ontiveros. So iba-iba po talaga ng pananaw pagdating po sa iba't ibang mga issues na pinag-usapan po dyan sa Senado. So yan mga kababayan, tandaan niyo yung mga pangalan. Ulitin ko, sino yung pumayag? Sino yung pumirma? Escudero, JB Ercito, Tolentino, Jingo Estrada, Grace Po, Win Gatchalian. Ayan po. Ang mga hindi pumayag, Risa Ontiveros, Jaime Marcos, Joel Villanueva, Mig Subiri, Mark Villar, Coco Pimentel, Bongo, at De La Rosa. So ayan po. Kung napapansin ko lang mga kababayan, mukhang yung mga hindi pumayag, yung mga ilan dito, mga DDS, at parang pansin ko, Marcos Duterte pa rin eh. Kahit ano talagang isyong pag-uusapan, talagang nagiging Marcos Duterte. Di ba? Okay, sa mga kongresista naman, mga kababayan, sino ang mga pumayag na bigyan ng zero subsidy ang PhilHealth? Okay, sino-sino? Elizalde Co, Stella Kimbo, Aurelio Don Gonzales Jr., David J.J. Suarez, Manuel Jose Dalipe, Jude Asidre, Neptali Gonzales, Joboy Aquino II, Raul Angelo Bongalon, Romeo Acop at Iliandro Jesus Madrona. Ayan po yung mga pumayag na bigyan ng zero subsidy ang PhilHealth. At yung kumontra po ay si Michael John Duavit. So ayan mga kababayan ng congressman na hindi po pumirma at hindi pumayag na bigyan ng zero subsidy ang PhilHealth. Ayan mga kababayan, at least alam ninyo kung sino-sino yung pumayag na senators at mga congressman, at alam niyo na rin kung sino-sino ang hindi pumayag na mga senators at mga congressmen. Kasi sa totoo lang mga kababayan, iba-iba talagang pananaw pagdating sa PhilHealth. At siguro pinakamaganda, tayo mismo, sarili natin, mag-research tayo. Mag-aral tayo, tuklasin natin kung ano ba talaga ang tamang gawin at yung hindi tamang gawin. Sino ba talaga ang tama? Sino ba ang mali? Kasi pag tinanong mo sila, pareha silang tama. Wala pong mali eh. Pareha silang tama eh. Di ba? Yung itong mga sumisigaw dyan sa para sa kumukontra sa subsidy sa PhilHealth, yun po, pumupunta na sa kalsada, nag-rally, di ba? So talagang pinagsisigawan nila, dapat hindi ganyan. Para sinasabi nila, ito talagang gobyernong Marcos. Walang pakialam pagdating sa kalusugan ng ating mga kababayan. Sabi nila, ganun. Nasabi pa nga nila, ito raw 2025 national budget, ito raw ang pinaka-corrupt na budget na dito sa history ng Pilipinas. So yan mga kababayan. Yung mga pumirma naman, sinabi naman nila, mali kasi ang ako kasi mga kababayan nakita ko, mali yung yung ng PhilHealth. Hindi na po masyadong para sa akin yung budget. Actually, marami pa naman pera eh. Mali lang talaga yung ginagawa dyan sa PhilHealth. So, dapat pag-aralan yung PhilHealth, ayusin ng PhilHealth yung mga policies ng PhilHealth. Dapat mapag-aralan yan at sana, mabigyan ng mas malaking benepisyo ang mga miyembro. Yun po ang mahalaga. Yung 600 billion na budget, biruin mo sobrang laki na ipon. Ano kayo, bangko? Nag-ipon kayo na nag-ipon. Pero yung mga miyembro ninyo, umiiyak, umaaray. Bakit? Kasi yung kapag sila na hospital, konti lang ang nakukuha nila sa PhilHealth. Pero tuloy-tuloy ang kanilang pagbibigay ng mga contributions. So yung mga kababayan, yung pinaka-issue talaga para sa akin Para sa akin yun ang dapat baguhin. Yung PhilHealth mismo. Hindi yung nandiyan na yung budget, pinag-aawayan na nila yung budget, pero para sa akin mas gusto ko yung PhilHealth mismo, yung pangangalaga sa PhilHealth, yung mga polisiya ng PhilHealth, yan ang dapat baguhin. Pero mo, sabi ni Bongo, bakit ganun daw? Kinakailangan, ma-confine ka muna bago ka makover ng PhilHealth. Tama naman si Bongo pagdating dun mga kababayan. Ako kumukonta ako kay Bongo. Pero pagdating sa ganun, tama, ako sumasang-ayon kay Bongo.
Na bakit kinakailangan ma-confine ka muna bago ka ma-cover ng PhilHealth? Paano yung mga outpatient? Oh, kawawa naman eh, wala kang pera eh. Dapat nga pati gamot sinasagot ng PhilHealth eh. Laki-laki ng pera ninyo eh. Anong gagawin niyo? Bubusan nyo lang yan. Napakawalang hiya nyo naman. Mga pera po yan ng taong bayan. Pera po yan. Galing po sa contribution yan ng mga miyembro ng PhilHealth. So dapat yan na nakikinabang ay yung mga miyembro. Hindi yung mga magnanakaw. Kaya para sa akin, kasi yung iba kasi mga kababayan, alam mo, butas eh. Nakakita sila ng butas para birahin itong gobyerno ni Presidente Marcos. Butas kasi yun eh. Pero alam nyo kung medyo medyo lawak-lawakan nyo yung pag-iisip ninyo, huwag kayong tumutog sa budget. Sa next year naman sigurado meron na yan eh. Oh, tapos ganito. Kapag anong nangyari, nagka-problema si PhilHealth, sisihin natin sila. Oh. Diba sisihin natin sila? Kaya, ayun mga kababayan, para sa akin, mas importante yung polisiya ng PhilHealth. Yung mga benepisyo ng PhilHealth, iayusin, ibigay ng tama sa mga miyembro. Total, marami pa naman budget eh. Masyado nagiging issue lang yung budget. Pero, ayan na nga. Yan nga gaya ng sinabi ko, pinag-uusapan na. So yun, mga kababayan, tandaan po ninyo yung mga senators na binanggit ko. Yung mga pumabor at hindi pumabor. Kaya bahala na po kayo. Kung sa tingin ninyo, visit kayo doon sa pumabor, bahala na po kayo. Meron po kayong karapatan. Hawak po natin, nasa ating mga kamay. Kung eto mga nandito nakapwesto ngayon, gusto nating ibalik sa pwestong muli. Nasa kamay po natin yan. Huwag po nating ibenta yung ating karapatan. Isang boto lang po yan. Mga kababayan, kasi sabi ng iba, isa lang boto ko. Wala naman, hindi. Hindi po. Mga kababayan, napakahalaga ng isang boto natin. Yung isang boto natin, kaya baguhin ang ating buhay. Yung isang boto natin, kaya baguhin ang takbo ng ating bansa. Kaya wag na wag niyo pong ibibenta. Kung merong gusto magbigay sa inyo, tanggapin ninyo. Tanggapin ninyo. Kunin ninyo. Pero pagdating po sa oras ng eleksyon, iboto po ninyo, yung talaga sa tingin ninyo ay makakatulong sa atin at yung iniisip ay hindi yung pansarili, kundi ang kapakanan ng taong bayan. Alright? So yun lang po. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat guys. God bless po.